Fantasy ba niya yung pageant? Hindi halata sa mukha niya, ha? Maganda naman yung anak ni Chief ah. Ang liit nga ng mukha eh. Ang pangit nga, ang itim. Morena po siya, ma'am. Natural na kulay niya po yun. Yun na nga. Bakit kasi sasali ng pageant yun kung maitim naman siya? Buti sana kung tisay siya. Yon ang panlaban. Ang lakas ng loob ng anak mo, Chief. Siguro, sinasabihan mo yung maganda, kaya naniwala siya, no? Sorry ha. Prangka na tao lang ako. Mahilig lang akong magsabi ng totoo. Walang halong panghuhusga. Tunay na may mga taong mapanghusga sa kung ano na lang ang nakikita ng kanilang mga mata. Binibigyan ng halaga ang isang tao base sa itsura o suot ng mga ito. Doon nila tinitingnan kung paano nila rerespetuhin ang iba. Dahil ganon si Andeng. Kung sino ang kaaya-aya sa mga mata niya, yun lang ang pakikitunguhan niya. Pero lahat ng nakikita ng mata ay maaaring mali. Paano kaya yun matututunan ng mapanghusga na kahera? Naiinis ako. Late tuloy ako mag-lunch. Bakit po, ma'am? Paano yung customer kanina? Bumili ng case ng CPU. Ang tagal niyang pumili kung alin doon. Nung may napili na siya, kulang naman ang budget niya. Balik doon sa afford niya lang. Sus, dapat kasi kapag mga ganyan, alam na nila kung ano lang ang budget nila. Feeling naman nun, puro pa barya yung binigay sa akin. Mukhang galing pa sa alkansya. Baka naman po pinag-ipunan niya, ma'am. Yun na nga, Chief. Kung hindi naman pala kaya, huwag nang bumili dito sa mall. Yung mga feeling kasi nila mayayaman sila eh. Yung pa naman ayoko sa ibang tao. Alam na nga nila na mahal sa mall. Dito pa sila bibili. Ay, makakain na nga. Naging init talaga ang dugo ko sa mga yun. Bago lang sa trabaho si Andeng. Halos 3 araw pa lang siya, pero ang dami na agad niyang nahusgahan ng mga bumibili. Nagtatrabaho siya sa bilihan ng mga gamit na pang mga gadget, sa mga laptop at pwede rin sa CCTV. Mas malakas ang bentahan nila ng CCTV dahil mas kilala ang tindahan nila sa kalidad na gamit. Hindi naman siya mayaman. Lagi lang siyang nakaayos at iniisip na mukha siyang mayaman, gaya nga ng mga sinasabi ng ibang tao sa kanya. Lalo na nung mga kakilala niya. Lumipas pa ang ilan pang linggo kapag maganda ang suot ng papasok sa tindahan nila, nakangiti siya at mahinahon kausapin. Kapag naman simple lang o kaya hindi kaaya-aya sa paningin niya, madalas siyang nakasimangot o kaya ay pabalagbag kung sumagot. Mabuti na nga lang walang nagrereklamo dahil kung nagkataon, baka napatawag na naman siya para kausapin. Sa dati niya kasing trabaho, yun ang dahilan kaya siya natanggal. Isang araw, silang dalawa lang ni Meldit ang naroon, ang sikyo ng tindahan. Nakakota ka na ba, ma'am? Si Juvie lagpas na ata ah. Hindi pa nga. Naiinis nga ako. 5 days na lang cut off na. Dapat makabenta ako ng 2 o 3 laptop pa, no? Para naman may commission ako. Si Juvie kasi, may mga loyal customer na yon. Minsan nga kahit wala siya siya pa rin yung hinahanap. Sana makakilala ako ng mayaman na customer. Yung halos 1,000 na yung presyo ng bibilihin. Meron naman yan, ma'am. Ayan, may customer na. Good morning po, sir. Hello, good morning. Anong hanap mo? Wala pa ba si Helena? Wala. Sige. Hihingi na lang sana ako ng quotation para sa CCTV bundle. Yung bago ngayon sana ha. Nakita ko kasi sa page nyo meron kayong bagong labas. Yung kasi ang hinahanap ko. Mahal yon. Tsaka pre-order pa siya. Unahan maka-order. Hindi, sige, okay lang. Alam ko naman yun. Mga 15 pieces sana. Pang-testingan lang namin kung okay siya. Balikan ko na lang maya-maya. Lahat ng parts isama mo na, pati yung mga kung ano-anong pwede na mas mapapadali yung paggamit namin. Yun lang, thank you. Nakatingin lang si Andeng sa kanyang laptop. Kunwari pa siyang nagpipipindot pero wala naman talaga siyang ginagawa. Nung umalis na ang matanda, saka nagtanong si Meldit. Parang ang sungit niyo naman po, ma'am. Buti po hindi yun nagalit si sir. Ano naman kung magalit siya? Isa pa,
Wala naman yung pambili, no? Kita mo naman ang suot niya, sando na naninilaw. Butas pa yung bandang bulsa ng short niya. Yung tsinelas niya, parang ang tagal na nun, pudpud na. Malay nyo naman po mayaman. Uy, ma'am, yung iba po na customer dito, kung sino pa yung nakapambahay sila pa yung marami talagang binibili. Yung customer ni Ma'am Juby, yung bumili ng nasa 1 million na halaga ng laptop. Kasi ang daming order nun, ilang piraso. Tuwing pumupunta rito, minsan parang hindi pa naghihilamos. Mukhang mahirap pero sobrang yaman. Baka yun na po yung magiging loyal customer nyo. Kapag bumili yun ng maraming CCTV sa inyo, naku, baka malaking commission makuha nyo niyan. Hindi yan. Mukha siyang walang pambili, no? Dapat kapag mga ganun, hindi na pinapapasok sa mall Baka mamamasyal lang yun. Gusto lang ako nung bigyan ng gagawin. Tsaka, Chief, kung alam mo lang kung magkano isang set nung sinasabi niya, kaya lang bumili nun yung mga as in milyonaryo o bilyonaryo, ganon. Yung mga may-ari ng malalaking kumpanya. Ilang pinagagawa niya? 15 pieces daw? Asa naman siyang kaya niya yun? Pero gawan mo pa rin po, ma'am. Baka balikan niya yun dito. Hindi. Bahala siya dyan. Busy ako. Sasabihin ko nag-inventory ako. Wala akong panahon sa mga mahihirap na ganyan, no? Para ka namang hindi mahirap, ma'am. Hindi naman ako mukhang mahirap. Nag-aayos ako, no? Maganda yung mga damit na suot ko. Branded pa tong mga to. Kaya kahit mahirap ako, mukha pa rin akong mayaman. Tsaka ayaw ko kasi ng mga mahihirap na nagpapanggap na kaya nilang bumili or afford nila. Dami nung nagpupunta rito. Parang yung kahapon, ang daming tinanong sa akin sa laptop kung may tawad ba yun, kung may mas mura daw ba kasi kailangan ng anak niya sa online class. Ang ending, bumili lang pala ng SD card na 64 GB. Ano ba yun? Akala ko pa naman bibili na siya. Dagdag sa kota ko. Ganun siguro talaga yun, ma'am. Kasi baka nagtatanong para alam niya kung anong pwede niyang pag-ipunan bilhin. Gaano ka na ba katagal dito, Chief? Simula nang nagkaroon ng branch dito, madam. Mga 8 years na rin. Ang dami ko nang nakilala dito na bago. Pero mga umalis na rin. Dami ko na rin nakasalamuhan na iba't ibang customer. May mga mababait. Meron naman po mga masusungit. Ganun. Iba-iba po. May mayayaman. Kaya nga po sabi ko wag niyong huhusgahan kada customer na papasok dito. Kasi baka isa sa kanila yung bibili ng pinakamahal na makikita rito sa shop. Yun po ang sabi ni Aliana noon yung dating supervisor. Ito pa rin yung paniniwala ko. Magaling akong kumilatis ng tao. Alam ko kung may pera sila o wala. Kaya yung lalaki na yon, alam ko na wala siyang pera. Gawan ko na nga lang ng quotation yung isang customer, nagpapaset up ng gaming PC. Kahit na pinagsabihan na si Andeng, hindi niya ginawa ang hinihingi ng matanda sa kanya. Dahil pinanindigan niyang hindi nga kaya ng lalaki na yun bumili. Habang kumakain siya, naririnig niya na parang may customer sa labas. Dumating na kasi ang isa nilang kasama. Wala ang manager nung mga panahon na yun. Break time ko? Bakit naman ako lalabas para tingnan nyo? Parang isa lang din naman yun. Teka, parang pamilyar yung boses Sino kaya yun? Masilip nga. Ay, yan na naman palang matanda na yan. Aba, mas lalo talaga akong hindi lalabas, no? Ayoko ngang umasikaso ng mahirap. Wala naman akong may bibenta na malaki. At mas lalong walang kikitain itong shop. Bahala siya dyan. Ang kasamahan na lang niya ang nag-asikaso. Sinabi pa ng lalaki na kanina niya pa raw yun pinagawa. Mabait naman ang matanda kaya hindi siya nagalit. Para bang nagtaka lang siya kung bakit hindi yun inasikaso. Sinabi na lang ng kasama ni Andeng na ang dami raw bumibili kanina kaya baka nakaligtaan na. Nung natapos na ang oras ng pahinga ng dalaga, saka siya lumabas. Boy, may pumunta rito kanina. Hindi mo nagawa ng quotation? Ewan ko, sino ba yun? Sa CCTV raw, yung babae raw na nandito kanina. Ikaw lang naman ang opening, di ba? Pero nagawa naman na yan ni Hana. Yung mukhang basurero ba? Grabe ka naman sa mukhang basurero. Hindi naman. Feeling ko mayaman yun. Feeling mo lang yun. Yung mukha naman talaga siyang kumakain ng pagpag. Kunwari lang yung bibili, pero wala naman siyang pambili. Grabe ka naman magsalita. Kahawig nga nun yung lalaki na laging bumibili ng gaming laptop Saka yung isa pang babae na inassemble ko yung gaming PC. Yung malupit na setup. Parang anak niya yata yun. Ano yun? Mga anak niya ang gaganda. Siya mukhang pulubi. Hindi ba nahihiya ang mga anak niya?
Tsaka dapat kapag mayaman ka, disente ka kung titignan. Ganyan no? Gaya niya ni Madam. Ay, hello po. Anong hanap nyo, ma'am? Laptop po? Ay, para saan ba gagamitin? Para makapag-recommend ako. Maayos ang itsura ng babae. May magandang bag, may mga alahas kaya mabait makitungo si Andeng. Sa halos tinagal niya ron ng 3 buwan, lagi na lang siyang may minamata na tao. Katulad na lamang isang araw. Mahal nga yan. Kaya mo yan kung home credit. Depende pa kung may pang-down ka. Kailangan mo pa rin kasi ng pera dyan. Ewan ko lang ha kung afford mo, sir. Meron naman dito, yung mura lang oh. Nainis ang lalaki at sinabi na nakakainsulto naman daw ang sinabi niya. Nakatitig kasi ang lalaki sa isang mamahaling parte ng computer. Lumapit lang si Andeng, hindi para hikayatin itong bumili, kundi para insultuhin kung may kakayahan ba siya. Kayo lang nag-iisip na iniinsulto ko kayo. Nag-offer na nga ako ng mura lang na pwede ninyong mabili. Minamasama nyo pa. Mas lalong nagalit ang lalaki, kaya ang ginawa nito ay nagsumbong sa manager. Wala naman din sa mukha ni Andeng na nagsisisi siyang nakapagsalita siya ng hindi maganda sa isang tao. Mabuti na lang kulang sila sa tao, kaya hindi makahanap ng iba kung sakali man na aalisin ang dalaga. Ang ginawa na lang, inilipat na lang siya ng posisyon. Naging kahera na lang siya, para hindi na siya makikialam o makikipag-usap sa mga tao na bibili. Ngunit kahit saan siya ilagay, hindi nagbabago ang pagiging mapanghusga niya. Minsan pa, may isang lalaki na bumili at puro barya na naman ang binayad sa kanya. Ano ba naman yan? Pagbibilang nila naman ako. Nag-tape pa kunwari. Ang hirap-hirap magbilang ng barya ha. Sana pinabuo na lang muna. Mag-aalkan siya kasi puro barya ang ginagamit. Kakainis! Naririnig ng bumibili ang sinasabi niya. Mahiyain yun kaya hindi na pumalag kahit na nasasaktan sa mga naririnig nito. Barya na lang kasi ang natitira sa sahod ng lalaki, kaya yun lang ang kaya niyang ipunin. Hindi naman talaga lahat barya. Umabot lang ng halos 2,000 ang mga yon. Puro 5 piso. Matapos na maibigay ni Andeng ang resibo, nakasimangot na naman siya. Oh, sumasayad na yung uso mo sa sahig. Paanong hindi? Nakakainis naman yung lalaki na yun. Hayaan mo na. Kailangan nyo naman ng barya, di ba? Kapag wala kayong barya, naiinis ka. Kapag meron naman, naiinis ka pa rin. Ang dami kayong barya dito. Nadagdagan pa. Kapag marami kasing barya, ang tagal. O yan na, may isa pa magbabayad. Magkano ba to? 18,999? Bakit? May pambayad ka rito? Huy, grabe ka naman. Malamang, bibili ba yan kung hindi? Di ba wala siyang pambayad? Home credit pala to. Bakit hindi agad sinabi sa akin? Mabuti na lang alam ko tong galawan ng mga taong walang pera na to eh. Sulatan mo ng pangalan mo rito, tapos pumirma ka. Ang init naman ng ulo mo. Kumain ka na kaya? Baka gutom lang yan. Ganito talaga ugali ko, pasensya ka. Mabilis maginit ang ulo ko kapag may mga nakakainis na tao, tapos naghahanap pa ng freebies. Bakit ka sa akin naghahanap? Nakita mo naman na cashier ako, di ba? Anong freebies ba gusto mo? Mga barya? Napapakamot na lang ng ulo ang bumili. Hindi na lang siya pinapatulan dahil wala rin silang mapagsumbungan. Buntis kasi ang manager, kaya halos 1 beses sa 1 linggo lang siya kung pumasok. Madalas na naroon ay ang supervisor, pero gaya lang din ito ng ugali ni Andeng. Mabilis mag-init ang ulo at kahit na customer na nila, nasusungitan pa nila. Ilang oras ang lumipas, sumapit na ang gabi. Malapit nang magsara, pero may pumasok pang isang babae. May amoy malansa sa mga dala niya at mukhang daing yun. Nagtatanong siya kung may mura daw bang keyboard at kung makakakuha siya ng bawas sa babayaran niya. Ano ba yan? 300 na nga lang yung keyboard, naghahanap pa ng discount. Nasa mall kayo ha? Malansa na nga kayo, pinapakita niyo pang mahirap kayo. Bakit ganyan yung mga may edad na yan? Walang ibang ginawa kundi maghanap ng discount. Grabe ka naman ma'am sa may edad na. Nagtatanong lang naman po siya kung may discount. Pauwi na nga kasi tayo, papasok pa siya. Oh, Hana, discount daw. Sa bagay, hindi naman ako yung nagbebenta. Cashier nga lang pala ako. Yung ibabayad sa akin, sakto lang. Ayoko na magbilang para sa sukle ah. Pakibilisan na lang. 10 minutes na lang uuwi na tayo.
Ano ba naman kasi yan eh? Napapailing na lang ang mga kasama ni Andeng dahil kahit na sino na lang pinagsasalitaan niya ng masama. Nung pauwi na sila, naglalakad lang silang dalawa ni Meldit papunta ng terminal. Ay, nakakapagod tong buong araw na to. Paano kasi ma'am, wala kang ibang ginawa kundi magpaka-stress naman. Tapos yung energy mo nauubos sa panghuhusga mo sa mga tao. Hindi ka man lang po ba naaawa sa kanila? Na isa lang din naman silang ordinaryo na tao gaya natin. Mas agad ako sa ordinaryo, Chief. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Yung iba naman kasi sa kanila, nakakaubos ng pasensya. Yung mga ang hilig manghingi ng discount, yung panay tanong kung may sale ba, kahit na hindi na ako yung sales representative, naiirita pa rin ako kapag naririnig ko sila. Yung iba naman magbabayad na lang, nasulat ko na sa resibo, sabay magbabago ng item. Nakakapikon kaya yung ganun. Akala mo naman umaabot ng daan-daang libong binibili? Iba-iba naman po kasi ang tao. Sa katrabaho mo naman yun. Parang ako. Trabaho kong i-check yung mga nilalabas na items ng mga customer. May mga naiinis minsan kasi ang tagal ko. Pero ganun talaga yun. Kahit na. Iba naman kasi ako. Iba ka rin naman. Sige na. Dito na muna ako. May bibiliin lang akong tinapay. Sige po ma'am. Ingat po kayo. May laging pinagbibilhan ng tinapay si Andeng dahil madalas kapag gabi na ay mura na ang benta ng mga yon. Marami rin ang nag-aabang kaya hindi maiiwasan na minsan nagkakaubusan. Gaya na lang ng gabing yon. Wala na yung sale nito? Saan pa ba may mga sale? Bakit parang hindi naman bawas yung presyo nito? Ano ba naman yan? Pengin nga ako ng mga 50% sale ninyo. Huy! Hindi mo ba ako naririnig ha? Regular customer ninyo ako, tapos inuuna mo yung iba. Ayusin mo yung ugali mo, ha? Tindera ka lang sa bakery, ha? Gusto niyang unahin siya habang may mga nauna naman sa kanya. Kahit ang mga ordinaryong tao na gaya nga niya, hindi nakakaligtas. Kung galit siya sa mga naghahanap ng mura, hindi naman maikakaila na ganun din naman ang ugali niya. Hindi niya lang napapansin. Hindi niya lang nakikita dahil akala niya ay mas lamang siya sa iba. Isang araw, maagang pumasok sa trabaho si Andeng. Kabubukas pa lang, may pumasok na agad. Ineng, pahingi nga ako ng quotation para sa PC. Yung mga nasa 150k all-in setup. Kung kaya, mas malaki sana na monitor ha. Kahit hindi na yung curve. Cashier ako. Hintayin mo yung isa, nag-CR lang. Pabalik na rin yun. Ah, sige. Ikaw kasi yung nakaraan na natanungan ko. Nagpapakot ka na naman. Hindi mo naman ata binili yung sinabi mong CCTV. Anong sabi mo? Pasensya na, medyo mahina ang pandinig ko eh. Wala. Sabi ko ayan na siya. Alam ko, Ineng, ang aga-aga nakasimangot ka na. Hindi maganda ang ganyan. Kasi parang buong araw na nakasimangot ka. Baka masungitan mo pang iba mga bibili rito. Dapat lagi ka nakangiti para yung dating ng mga tao sa'yo magaang. Maayos naman ako makitungo ha. Depende sa tao. Hindi ganun. Dapat kung ano man ang nakikita mo sa kanila, huwag ka dun babase paano mo sila pakikitunguhan. Nasa edad na ako na ang dami ko ng nakakahalubilong tao. Nakakaramdam din ako ng energy ng isang tao. Pastor ka ba para pangaralan ako? Ay, Hana! Asikasuhin mo nga yan. Magsayang ka ng oras sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Ineng. Ako hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Ang dami ko na rin nakilala na kaya mo. Ako rin. Hayaan mo, sanay naman na ako sa mga ganitong bagay eh. Ilan na ring tao yung gumaganito sa akin dahil nga sa kasuotan ko. Pero tandaan mo to, Ineng, hindi sa kasuotan ng isang tao na babase ang halaga niya ha. Dahil ang pisikal na itsura, kayang mabago. Iba yun sa tunay na estado. Sana matutunan mo yan. Okay. Tinatawanan lang ng matandang lalaki si Andeng, kaya mas lalo itong naiinis. Umalis din ito matapos na makuha ang hinihingi niya. Ni wala man lang binili. Ang dalaga naman, masama ang tingin at mukhang tunay nga na buong araw na siyang nakasimangot. Hoy, yung mata mo naman. Sinundan mo pa ng tingin yung babae, lumabas na nga. Mula ulo hanggang paa pa talaga. Putik-putik pa yung sapatos niya. Bumili nga siya ng printer, pero malamang niyan, inutang niya lang yun. Baka sa lending. Paano mo naman nasabi? Ganun mga aurahan ng mga nagyayaman-yaman na tao, no? Puro naman utang sa lending. Siya talaga yung nagpapautang. Sus!
Paano mo naman nasabi? Nagkukwentuhan kami kanina eh. Sineset up ko yung printer niya. Habang nagte-test print kami, nakwento niya na nasira daw kasi yung printer nila. Nahihirapan sila mag-print ng mga kung ano-ano. Parang listahan ng mga nangungutang sa kanila. Malamang kwento niya lang yun. Naniwala ka naman sa kanya? Tingnan mo kasi yung buhok niya, para namang walis. Kung napapautang yon at may pera siya, ay di ba sanang inuna niya ayusin yung sarili niya? Magpaayos siya ng buhok niya. Bumili siya ng magandang damit. Yung suot niya kahit sa ukay-ukay, hindi maibebenta ng 5-2. Kulit mo rin mag-describe ng tao, no? Branded naman ata yung suot nun. Saka ang ganda nung relo niya, ah. Mukha naman din siyang mayaman kasi yung kutis niya. Mukha ba yung mayaman? Mas makinis pa ako sa kanya kung tutuusin. Malamang matanda na yun. Ang tunay na mayayaman kahit na matanda na sila, mukha pa rin silang bata, no? Alam mo, kagaganyan mo sa mga tao, magkakaroon ka talaga ng kaaway. Grabe ka manghusga sa kanila eh. Parang ikaw hindi ka nanguhusga, ha? Depende. Ang hinuhusgahan ko yung mga pangit na ugali ng customer. Lalo na yung galit kahit silang may mali. Pero kapag mga ganyan na tungkol sa pananamit nila, hindi ah. Kasi ako, marami na akong kilala na mayaman. Pero kung manamit, akala mo walang pera. Kasi ang sabi nila, wala naman na silang kailangan patunayan sa kahit na sino. Hindi nila kailangan maging maganda o maayos sa paningin ng iba. Dahil mayaman sila. May pera sila. Nagsusuot naman sila ng disenteng damit kapag nasa mga meeting sila eh. O event kasama mga gaya nilang mayayaman. Minsan kasi, kapag may edad na, parang chill-chill na lang sa buhay, ganun. Hindi rin. Yung mga kakilala ko nga mayaman sila. Ayaw nilang pangit sila sa paningin ng ibang tao. Talagang gagastos sila para makabili ng bagong gamit. Sa iba nga, di ba? Sinabi ko bang lahat ng mayaman ganun? Yung iba naman, mga babae madalas yung maporma kapag mayaman. Yung iba namang mga lalaki, ayun, sila walang ayos. Kasi kami mga lalaki, kahit na yumaman kami, bali wala na ang pormahan eh. Pwede yun, depende sa pupuntahan. Ako nga minsan lumalabas ng bahay, nakapantulog pa eh. Kung pupunta lang naman sila ng mall, may bibilin lang at madalas nasa sasakyan sila, kahit ako siguro hindi na puporma. Uuwi rin naman ako eh. Buti sana kung gala yun. Hindi ka naman mayaman. Sabi ko nga kung mayaman din ako. Ay, bahala ka na nga dyan. Nagpatuloy ang buong araw nila. Ngumingiti lang si Andeng sa taong gusto niyang ngitian. Yung mga ayaw niya, pabalang siyang makipag-usap. Halos nagdadabog na rin siya kung iabot ang sukli o ibigay ang resibo. May isang babae pa nga na nagtanong ng kulang niyang sukli. Magkano bang kulang? Akin na nga. Ano ba yan? 2 lang naman pala. Pinapahaba mo pa yung pila. Oh, ayan. Naiinis ang babae sa kanya at sinabi na ang bastos niya naman. Ano pa bang inaano mo dyan? Ayan na nga, ibinigay na yung kulang sa sukli mo. Kung makapagreklamo ka dyan, akala mo naman 1,000 yung kulang. 2 lang naman yan. Anong masungit? Hindi ako nagsusungit ha. Nakita mo na may mga nakapila pa, di ba? Ang daming tao pinapatagal mo pa. Sa susunod kasi, saktong ibigay mong bayad. Oh, masungit naman pala ako. Eh di huwag kang bumili rito. Kala mo naman kawalan ka. USB lang naman ng 16GB binili mo. Nakasale pa nga ng 199. Pweh! Oh, next. Hello, ma'am. Cash or card? Card po. Sige po. Palabas na lang po ako ng ID ninyo, ma'am. Marami na ang nagagalit sa kanya, pero wala naman siyang pakialam sa mga yon. Dahil para sa kanya, pinapakita niya lang ang tunay niyang ugali. At hindi niya kailangan magpanggap na mabait siya sa harapan ng iba para lang magustuhan siya. Isang beses pa, may bumili sa kanila na maliit lang ang halaga. Kulang ng piso to. Sinabi ng lalaki na sakto yung bigay niya dahil binilang niya yon. Anong tingin mo sa akin? Hindi marunong magbilang, ha? Oh, ulitin mo yan. Ikaw magbilang yan. Dagdagan mo pa trabaho ko, ha? Next! Oh, doon ka nga. Umusog ka, padaanin mo si ma'am. Halatang mayaman ang susunod at tunay na mayaman naman dahil nasa 1,000-1,000 ang binili nito. Doon mabait si Andeng pero pinagsabihan siya ng babae na sana raw sa susunod kausapin niya ng maayos ang ibang tao. May pera man daw o wala dahil lahat daw ay customer. Bumibili. Ibig sabihin ay may dagdag na kita sa tindahan nila. Kahit daw maliit na halaga ang binili, nagiging malaki kung isasama sa iba.
Hindi na lang kumibo si Andeng dahil paano niya papatulan ang tunay na mayaman. Noong bumalik ang lalaki, kumpleto na ang pera nito. Ni hindi man lang umiti si Andeng o kaya ay nagpasalamat. Ilang buwan pa ulit ang lumipas, parang natatakot na ang iba na bumili kapag siya ang kahera. Dalawa kasi silang nagpapalitan. At kapag sa kanya na, parang ayaw na ng iba na magkamali. Naipaabot na rin sa itaas ang reklamo, pero wala naman silang ginagawa. Chief, pa-double check ako ng resibo tsaka laman ng paper bag. Opo ma'am, okay naman po. Sure ka? Check mo maigi, isa-isahin mo. Okay na po. Thank you po sir. Sure ka ba dyan? Bakit po ba ma'am? May nakikita ka bang hindi nakikita ni Chief? Kanina mo pa inuulit na double check, nag-triple check na nga, wala pa rin. Naninigurado lang, mukha kasi siyang kawatan. Grabe ka naman ma'am, mukha namang mabait yung tao. Totoo naman mukha siyang kawatan ha. Parang bumili lang siya. Sinamantala na hindi tayo nakatingin kaya dumekwat na siya ng kung ano dyan. Hindi ko nabantayan. May tinatapos kasi akong report. Sa susunod, Chief ha, kapag gano'n ang mga tao, bantayan mo maigi. Tingnan mo saan lalapit, kung anong hahawakan. Okay? Kasi mahirap na. Baka mamaya may mawala sa atin pa ipabayad. May CCTV naman tayo. Makikita naman yan kung anong mawawala eh. O edi kapag may nawawala nga, check lang natin. Double check. Nakakatawa yon. Masyado ka kasing nasosobrahan sa panghusga mo sa isang tao eh. Pati yung wala namang ginagawa na pagkakamalang pa magnanakaw. Kung ako yon, sasama loob ko ha. Buti na lang hindi nun narinig. Baka mamaya abangan ka pa nun sa labas. Magulat ka kapag ninakawang ka talaga. Hindi ba kayo marunong kumilatis man lang ng tao? Madali lang naman makita yun kung magnanakaw ba o hindi. Kasi sa kilos niya pa lang, parang may itinatago na siya. Hindi makatingin ng diretso sa mata. Baka nag-observe pa lang siya. Baka naman may sakit siya. Alam ko may mga tao na ganun eh. Yung iba yung kinikilos nila nang hindi nila namamalayan. O kaya baka naman hindi lang talaga siya sanay na may tumitingin sa kanya sa mata. Sa tanda mong yan, Chief, hindi mo pa rin alam paanong kilalanin ng isang tao? Sa tanda kong to, ang dami ko nang nakilala na tao. Kapag inintindi mo ang mga ugali, kilos at buhay ng isang tao, mababawasan ang pagiging mapanghusga mo. Kasi minsan yung inaakala nating ugali nila, kabaligtaran pala. Ay, hindi pa rin. Mas naniniwala ako sa kung paano ko sila kinikilala. Kasi nasa pananamit yan. Kung inaalagaan nila ang sarili nila, malamang sa malamang may kaya sila sa buhay. Ang mahihirap kasi, laging gustong magmukhang mahirap. Ganun talaga yon, Chief. Hindi ka po kasi nagiging bukas sa pagkilala sa ibang tao, ma'am. Bakit ko sila kikilalanin? Baka lang nga sila sa mga buhay nila. Huwag ka na makipagtalo dyan, Chief. Ikaw lang mas stress dyan. Kaya mo na yan si Anding. Malaki na yan eh. Kaya na niya buhay niya. Basta ako, naniniwala ako sa kung anong nakikita ko. Lalo na may mga taong magaling magpanggap, no? Tsaka, gusto ko kasi sa mayayamang tao ako humahalo. Para naman maging mayaman din ako. Kung magkakaroon ako ng kung anumang koneksyon sa mahihirap, baka maging mahirap din ako. Baka mamaya gumanyan akong edad kay Chief, tapos hindi ako mayaman. O anong ending ko, magiging security guard din ako. Oh, wala namang masama. Masama yun, no? Doon pa lang sa tumanda ka pa rin mahirap. Pati ba naman si Chief, uhusgahan mo? Ang bait naman niya. Aanhin naman sa buhay ng tao ang pagiging mabait. Sige nga, makakabili ba ng kondo ang kabaitan? Hindi naman, di ba? Tsaka hindi ko naman inaano si Chief. Sinasabi ko lang ang opinion ko. O bakit? Alam naman niya sa sarili niya yun. Isipin mo, nasa ilang taon na ba siya, ha? 58 na ata, ano? May 2 anak. Nag-asawa ng maaga. O ngayon, siyang tumutulong. Wala siyang asawa. Nagtitiis siyang ganyang nakatayo lang. Lagi pang inuutusan. Dapat maging matagumpay ka sa buhay. Kasi baka sa susunod makita ka namin isa ka na dun sa mga taong nilalait mo. Ewan ko na lang kung hindi ka rin awayin ng cashier kapag puro barya ibabayad mo. Hindi rin naman ako papayag na baryang ibabayad ko nun. Mas lalong hindi rin ako papayag na susungitan ako ng iba. Maayos ako manamit, kaya laging maayos din ang pakikitungo ng tao sa akin. Tanggapin na natin na hindi lang naman ako yung ganito. Maraming taong nakabase sa itsura, hindi sa ugali o sa kung anuman. Nature na ng tao yun, no? Kaya nga pinapaayos ang appearance para kapag nakita ng iba, matik nagagalangin na sila.
Hindi lang ako yung taong ganito. Yun na nga, meron ng taong ganyan, dumagdag ka pa. Dumami pa talaga kayo. Sa halip na maging iba ka sa kanila eh. Bakit ba ako nakikipagtalo sa'yo? Mag-setup na nga lang ako ng CPU. O gaya niyan, nung nasa kabilang shop. Tingnan nyo, mukhang nanlilimahid sa dumi. Kasama pa yung dalawa niyang anak. Ano namang bibilihin nila dyan sa store na yan? Eh ang mamahal dyan. Kung ako nga hindi ko afford dyan, sila pa kaya? Malay mo naman gumagala lang. Kasi mall naman to, ma'am. Magstay sila sa bahay nila ha. Kaya minsan ang daming tao dito sa mall eh. Dahil sa kagagawa ng mga yan. Puro palamig. Wala naman silang mapapambayad dito. Wala ka rin namang ambag eh. Nagbigay ka ba sa kanila? Eh hindi ba? Ang ibig ko sabihin, kahit na. Ako kasi dito nagtatrabaho. Ambag ko yung tulong sa customer. Basta, may ambag ako kasi kung wala naman tayo rito sa mall, walang bayad sa renta. Eh sila, ambag sana nila yung kikitain ng mga store. Kaso, hindi naman sila bumibili. Walang ibang ginawa si Andeng kundi ang magreklamo. Ang hindi niya alam ay may nasasaktan na ibang tao. Gaya na lamang ni Meldit. Naiinis siya dahil hindi niya mailabas kung ano man ang saloobin niya. Hindi naman siya nakikipagtalo, lalo na kapag oras ng trabaho. Baka siya pa ang lumabas na mali at pagsabihan na mga salita lang naman yon. Bakit hindi niya nalang pabayaan? Ilang beses pang may nilalait ang dalaga kahit na nasa harapan pa ang mga yon. Isang beses pa, may bumili na babae na sobrang payat. May kalakihan naman ang presyo ng binili niya, pero hindi pa rin siya nakatakas sa panghuhusga ni Andeng. Saan kaya kumuha ng pera yun, no? Imbis na ipampagamot na lang niya. O kaya, gamitin niya pambili ng vitamins, inuna pang bumili ng monitor. Wala naman daw siyang sakit. Sobrang payat niya lang talaga. Sus, paano mo nasabi? Kilala mo yun? Oo, teacher talaga yun. Lagi yung bumibili rito. Ganun na talaga yung katawan niyan. Kwento niya pa nga sa amin na kahit daw anong kain niya, hindi talaga nadadagdagan yung timbang niya. May sakit yun sa baga kasi bagsak yung balikat niya. Tingnan mo nga maglakad oh. Kapag maayos at healthy, ganito ang tayo sa akin. Maayos ang lagay ng balikat. Sopistikada. Wala naman daw kasi nga nagpa-check up na siya. Napagkwentuhan din kasi namin yun. Sabi kasi ng iba mukha raw siyang may sakit. Ayun, wala naman pala. Dapat nag-face mask siya. Mamaya makahawa pa siyang ibang tao. Hoy, makapag-spray nga ng alkohol. Tinuring niya pang teacher ang sarili niya. Hindi niya naman pala alam yung tamang pag-aalaga sa sarili niya. Lah, yan na naman si Miss Perfect. Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Totoo para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na yun ang totoo para sa ibang tao. Mauuwi na naman sa pagtatalo ang usapan ng dalawa. Mabuti na lang may pumasok na customer. Pero yun na namang matanda na kinaiinisan ni Andeng. Nakasuot na ito ng maayos na damit kahit na paano. Pero hindi pa rin yun nakikita ni Andeng bilang kaaya-aya. Dahil mas natanim sa utak niya ang itsura nito nung mukhang basurero pa. Wow, pogi natin ngayon, Sir Isaka. Bakit? Hindi ba ako pogi noon? Ay, mali pala sir. Mas naging sobrang pogi pala. Nagbihis na ako na maayos. Kasi baka may umaway na naman sa akin. Magpapagawa lang sana ulit ako ng quotation. 15 pieces na laptop tapos 10 pieces na printer. Yung 3-in-1 na sana ha. Epson o Brother. Sige po sir, diyan na lang po kay Hana. Hello madam. Hindi ka na naman dyan nakangiti. Hindi ba napapagod yung noo mo? Lagi mo na lang kinukusot. Busy ako. Kung hindi ka naman bibili, wag mo akong kausapin, ha? Panay ka na naman pa-quote eh. Hindi mo naman in-order. Hindi ko ba na-order? Kabibili lang ng monitor nung nakaraan ah. Hindi ba nagpunta rito yung tauhan ko? Sabi ko dito siya bumili. Lah, asa naman siya dyan na may tauhan siya? Delulo masyado, ha? Anong delulu? Basta. Akala ko ba kapag maganda ang suot ng isang tao, magiging mabait ka? Peke naman yung iyo. Hindi ko alam sa mo nakuha yan. Tsaka hindi pa rin naman yan maayos. Parang hiniram mo nga lang yung damit sa kapitbahay ninyo. Alam mo, hindi ko alam bakit ako natutuwa sa'yo, Ineng. Gusto kong nakakahalubilo yung mga tao na may ganyang pag-uugali. Kung wala ka namang bibilhin, wag mo na akong kausapin. Cashier ako rito. Diyan ka sa kanila. Sila yung lokohin mo at paasahin mo na kaya mong bumili kahit na hindi naman talaga. Ano, tapos na ba yung pinapakot ko? Meron ba nito dyan ngayon? Kulang pa, 3 lang meron.
Bali kapag nagpa-order ako, kailan kaya makukuha? Hindi naman naabot hanggang sa susunod na Lunes. Feeling talaga tong matanda na to. Mukha nga siyang walang pambili ng pagkain niyo. O sige, magbayad na ako. Tumatanggap naman kayo ng cheque, no? Yun na lang. Ineng, bayaran ko na, ha? Eh saan mo naman kinuha yan? Hala, kawawa naman yung ninakawan mo niyan. Tignan mo na lang kung tama yung halaga na inilagay ko. O sige na, Ineng, aalis na ako. Ipapakuha ko na lang sa mga tao ko yung order ko, ha? Kaya gusto kong bumabalik rito, eh. Nakakakita ko ng mga gaya mo. O sige, sa susunod magsusuot ako ng magandang damit. Yung parang makikipag-meeting ako sa presidente. Para naman ngitian mo na ako. Tumatawa lang ang matanda habang palabas siya. Si Anding naman nakasimangot. Hindi siya naniniwala na tunay ang tseke na bigay sa kanya. Yaman naman nun ni Sir Isaac. Kita mo na. Di ba mayaman niya mga ganyan tao? Panis ka, no? Nilapagan ka ng malaking pera. Anong malaking pera? Eh, cheque nga to. Hindi mo pa sure kung tunay. Mamaya ko pa malalaman kapag nag-deposit na ako ng pera sa bangko. Hindi ka pa rin naniniwala sa kanya? Sa pagkakaalam ko, may-ari yan ng grocery. Hindi lang yun. Meron pa na parang yung mga telecom company ba tawag doon? Yung parang call center, ganun. Siya yung may-ari ng malaking building dyan, oh. Alam mo yung kapag nandun ka sa may labas, may matatanaw kang malaking building banda doon sa SSS? Yung malaking building na yun, kanya. Meron din siyang ibang business gaya ng hotel. Tapos mga kondo. Hindi lang dito, pati sa ibang lugar. Ay, naalala ko na kwento niya noon na kung gusto namin mag-beach, may resort sila. Magbibigay siya ng discount. Ang dali mo namang maniwala. Paano kung yung pulube sinabi niyang siya ang may-ari ng Jollibee? Maniniwala ka? Ang dali lang magkwento, no? Sus! Alam mo naman ibang matatanda, may maikwento lang. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung mayaman siya, una pa lang maayos na siyang dalhin ang sarili niya. Nagpapaniwala ka naman doon sa may-ari ng malaking company. Eh hindi naman halata sa kanya, no? Ikaw rin, bahala ka. Baka sa susunod niyan kapag wala ka ng work dito dahil sa dami ng reklamo mo, doon ka pa bigla makapag-apply. Baka maging boss mo pa yung sinasabi mo ng mukhang basurero. Never ko magiging boss yon. Ang daming pwede kong maging trabaho. Duh! Huwag kang magsalita ng tapos. Hindi mo alam mangyayari sa mga susunod. Ma'am Andeng, may kukunin daw pong resibo si Madam. Eh hindi ko alam yung sinasabi niya eh. Kayo na lang po ako mausap. Tumaas na naman ang kilay ng dalaga. Paano ba naman? Simple lang ang suot ng babae. Ni hindi rin naka-makeup. Wala siyang nakitang maganda na pwede niyang kausapin ng mahinahon. Nagtanong ang babae kung pwede siyang makakuha ng resibo dahil nung bumili raw sila, nawala ng kasama niya. Kailangan pa naman daw yon sa trabaho nila. Kung walang resibo, ay baka sa sahod nila ikaltas ang binili nila. Bakit kasi hindi nyo iniingatan? Tapos hihingi kayo ng copy? Hindi pwede yon. Bahala kayo sa buhay ninyo. Parang kasalanan ko pa na burara kayo ah. Ang lakas naman ng loob ninyo. Sa susunod, matuto kayo magsinop ng gamit dahil hindi lahat ng tao pwede ninyong istorbohin. Nakisuyo ang babae. Maayos naman na nakikipag-usap sa kanya dahil nga maliit lang ang sahod niya. Ang mangyayari pa ay mawawala lang dahil sa resibo. Nagkwento pa ang babae na siya ang bumubuhay sa pamilya niya. Nagpakita pa ng litrato ng bahay na magpapakita na kapos nga siya sa buhay. Kaya mas lalong naging masama ang ugali ni Andeng. Hindi ko nga yung kasalanan. Ha? Huwag ka sa akin magpaawa dyan. Sabihin mo doon sa boss mo. Umalis na nga kayo. May naayos pa ako na report. Maging aral na lang yan sa inyo. Nakakairita. Kapag mga taong mahihirap talaga, kala mo, laging kaaawaan. Kaya hindi umaasenso sa buhay eh. Hindi niya pinagbigyan kahit na anong pakiusap sa kanya. Umalis na lang ang babae na umiiyak. Ang naaawa ay yung mga katrabaho ni Andeng. Pero kahit na maawa sila, hindi naman nila kayang ibigay ang hinihingi nito dahil may pirma yun ni Andeng. Kung sakali man na may mangyaring kakaiba, ay baka madamay pa sila. Pwede naman po yun, ma'am, di ba? Kasi alam ko nun, meron din ang hingi ng ganun dito dati. Binigyan naman. Kasi nung nag-check sila dyan sa yung parang listahan nyo po, may pangalan naman doon tsaka totoong bumili. Hindi pwedeng palaging pinagbibigyan sila. Hindi sila natututo sa buhay nila eh.
Tama naman ako Hindi naman talaga nila inaayos yung pagtabi nun. Burara kasi sila. Malamang yan sa bahay nila, burara siya. Barong-barong sigurong bahay nila. Wala pang ibang ginawa kundi magkalat. Huwag nila hanapin sa ibang tao yung nawawalang bagay nila. Hindi naman po sinasadya, ma'am. Kaya nga, umiiyak na. Di ka man lang naawa nung sinabi niyang pambili ng gamot ng tatay niya yung magiging sahod niya. Hindi naman siya humihingi ng pera sa'yo eh. Hindi naman siya magnanakaw. Pwede namang ibigay yung hinihingi ng hindi mo nilalait. Maliit na bagay lang naman yan kahit na i-report mo pa yan. Ipiprint lang naman ulit yun. Bakit niyo ba ako pinagtutulungan, ha? Kung naaawa kayo, sana kayo nagbigay. Hindi niyo magawa kasi mas lamang ako sa pagdedesisyon, di ba? Hanggat hindi naman kayo yon, huwag ninyong pakialaman. Iniisip ko kasi paano kung yung kapatid mo ganon? Yung kakilala mo na talagang nakakaawa, anong magiging reaksyon mo? Wala. Ano ba dapat? Wala ka po kasing awa, ma'am eh. Oo, lalo na kapag mga mahihirap. Alam nyo ba, kaya ang daming mahihirap ngayon sa bansa natin dahil sa puro awa na lang. Akala kasi ng mga mahihirap na yan, kaya silang laging buhay ng pagpapaawa nila sa iba. May mga gaya nyo kasi na nauuto sa kanila. Minsan kasi matuto ka magpakatao. Di naman lahat kailangan mong kaawaan eh. Pero meron naman yung pwede mong pagbigyan. Kung masama ang ugali mo, wag mo naman itodo na hanggang sa pag-iyak ng tao wala kang pakialam. Alam nyo, ma'am, masama yan. May karma na pwedeng tumama sa'yo niyan. 2025 na, naniniwala pa rin kayo sa karma? Hoy, seryoso ba yan? Kung may karma, aba, sana nakarma na yung ibang masasamang tao, no? Para namang sinabi nyo na ako na yung pinakamasamang tao. Hindi porke iba ang pananaw ko sa inyo, mali na agad ako, ha? Tingnan nyo rin kasi ang ibang side. Hindi lang awang nangingibabaw palagi. Ako naniniwala ako na wala sa taon niyang karma. Kasi tatama at tatama yan sa mga taong gumagawa ng mali eh. Lalo na kung yung isang tao, hindi niya alam kung anong mali niyang nagawa. Okay, sige. Maniwala ka na lang sa ganyan. Kaya tumanda kang ganyan eh. Kaya lagi kang kapos sa buhay. Kaya lagi kang mukhang kawawa. Kasi yung mga pinaniniwalaan mo, mga paniniwala ng mga tao nung unang panahon pa. Natatawa talaga ako kapag nakakarinig ako ng ganyan. Ay, teka nga, may customer na. Ay, hello po, ma'am. Ano pong hanap nyo? Ink po. Dito po tayo, ma'am. Sadyang kahit si Meldit, hindi talaga makatakas kay Andeng. Minsan nga, walang preno ang bibig ng dalaga. Harap-harapan niyang hinuhusgahan ang matanda. Katulad na lamang isang araw, nagpunta ron ang anak ni Meldit. Bumili lang naman ng gamit para sa trabaho nito. Nakita ni Andeng, kaya napataas ang kilay niya. Nung umalis na yon, saka siya nagsalita. Yung ba yung anak mo, Chief? Yung sinasabi mo na sumasali noon ng mga pageant? Oo, yung nanalo rin at muntika ng sumali sa Binibining Pilipinas. Bakit po, ma'am? Fantasy niya ba yung pageant? Hindi halata sa mukha niya, ha? Maganda naman yung anak ni Chief ah. Ang liit nga ng mukha eh. Ang pangit nga, ang itim. Morena po siya, ma'am. Natural na kulay niya po yun. Yun na nga. Bakit sasali lang pageant yun kung maitim naman siya? Buti sana kung tisay siya. Yon ang panlaban. Ang lakas ng loob mo, Chief, ha? Siguro, sinasabihan mo yung maganda kaya naniwala siya, no? Sorry ha. Prank ka lang talaga akong tao. Mahilig ako magsabi ng totoo. Walang halong panghusga. Huwag niyo pong sabihin na may problema kayo pati sa anak ko. Wala naman po yung ginagawa sa inyo. Bumili lang naman ang kailangan niya. Ni hindi nga po kayo kinausap. Nagpasalamat pa sa inyo. Hindi naman gano. Natawa lang ako kasi iba yung ine-expect ko. Mukha pa siyang amoy anghit. Chief, sorry talaga kung nasasaktan kita sa mga sinasabi ko, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Akala ko kasi talaga mukhang artista yung anak mo. Sabi mo pa kasi na nag-commercial din siya noon. Huy, maayos ka nga. Kawawa naman yun sa'yo. Mas bata naman yun sa'yo, no? Ginaganon mo pa. Huwag ka maniwala sa kanya, Chief. Ang ganda kaya ng anak mo, morena siya. Pero iba yung dating. Magaganda naman ang mga morena. Ikaw nga rin, di ka rin naman maputi. At least hindi mo kang mahirap. Yung mga morena kasi, balat siya ng mahihirap. Yung mga foreigner nga, nagpapatan pa sila. Mayaman yung mga yun ha, kasi mahal daw gastos magpatan. Tapos huhusgahan mo sila base sa kulay. Naku, ikaw talaga, Andeng. Hindi naman ikaw yung pinakamaputi sa buong mundo ha.
Mas maputi pa nga sa'yo si Sir Isaac eh. Isa pa tandaan mo, Pinoy ka. Ano bang kulay ng mga Pilipino? Kayo manggi, di ba? Usapan natin mga Pinoy. Nakakita ka na ba ng mayaman na maitim? Kapag sa mga palabas nga, di ba? Kapag maitim sila, mahirap sila. Kapag mayaman, dapat maputi ang balat nila. May mga artista kaya na morena. Saka hindi nga siya maitim. Morena siya. Magkaiba yun. Saka kahit na dark color man, maganda pa rin naman. May mga nagiging Miss Universe nga na hindi naman mapuputi eh. Iba-iba kasi ang ibig sabihin ng ganda. Alam mo, kung crush mo yun, wag mo na ipagtanggol ng ganito. Inaaway mo pa ako eh. Nag-uusap lang naman sana tayo. Pinagtutulungan niyo pa akong dalawa. Para namang laban na laban kayo. Wala akong gusto doon. Pero hindi naman ibig sabihin na pwede kang mangganyan. Kapwa babae mo pa. Panay ka pa post ng woman empowerment tapos ikaw pa pala yung unang huhusga sa mga kapwa mo babae. Yung mga ginagawa mong panghusga sa mga hindi mo kilala, lalo na yung sinasabi mong mukhang mahihirap, hindi na maganda eh. Pero may mas malala pa pala ron. Sa harapan pa talaga ng nanay niya sasabihin mo yan. Bla bla bla, ang daming kuda. Bading ka siguro, ano? Kasi pumapatol ka sa ganitong usapan. Nagsasabi lang naman ako ng kung anong nakikita ko. Tsaka, mukha rin naman yung losyang. Buti nga, hindi ko sinungitan. Kasi nalaman kong anak pala siya ni Chief. Ay paano? Hindi niya agad sinabi sa akin na ipapangalan sa company nila yung resibo. Pero iba naman yung isinulat niya. Nagbura pa tuloy. Nakakainis yung ganun ah. Hindi na nga kagandahan. Hindi pa ganun katalinuhan. Isa pa, pinapabayaan niya rin naman na magtrabaho ang nanay niya. Wala ka pong alam tungkol sa pamilya namin, ma'am. Hindi mga anak ko ang may gusto kaya nandito ko. Wala lang akong gagawin sa bahay at hindi ako sanay na wala akong trabaho. Kesa naman mabagot ako, kumita na lang ako sa pagtatrabaho ko. Sus! Malamang sinasabi mo yan para pagtakpan ng anak mo. Pinagmamalaki mo siya. Nung nakita ko, mukhang labandera. May masama po ba sa mukha ng labandera? Tao rin naman ang mukha nila. Isa pa po, hindi ka rin naman amo rito. Kahera ka lang naman. Mas mataas pa nga ang posisyon ng anak ko sa trabaho kaysa sayo. Hindi lang yun pala ayos, lalo na kapag nasa trabaho siya. Nag-aayos lang yun kapag lumalaban siya sa pageant. Oo na, sige na. Nagagalit ka ni. Napipikon ka ni, oh. Ay, ang mga Pilipino talaga, galit sa katotohanan. Dapat lagi tayong open sa sinasabi ng iba para ma-improve naman natin ang buhay natin, ano? Hindi pa naaalis ang inis ni Meldit. Sino ba namang ina ang gugustuhin na marinig mula sa ibang tao ang mga panlalait sa anak nila? Kung tutuusin, mas maganda naman ang anak ni Meldit kaysa kay Andeng. Pero mas maporma lang si Andeng. Kaya akala niya ay kumikilos na siya sa katauhan ng mayayaman na tao. Ilang araw pa ang lumipas, masama pa rin ang loob ni Meldit. Dahil minsan ginagawang katatawanan ni Andeng ang anak niya. Hanggang sa isang araw. Bababa ako, may papasabay kayo? Saan ka pupunta, sir? Sa grocery. Pasabay na lang ako ng kape, sir. Ay, ako rin, wait lang. Bili mo ako ng Coke 2. Bayaran ko na lang pagbalik mo. Mag-break time na kasi ako eh. Panay ka soft drinks? Dala-dalawa pa talaga ha? Nagtutubig ka pa ba? May tubig ba sa bahay nyo? Minsan lang, wala kasing lasa yung tubig eh. Ang boring. Buti hindi sumasakit tagiliran mo niyan. Hindi ah. Malakas ako eh. Yung medyo malaki bilhin mo ah. Bayaran lang kita. Thanks! Hindi napapansin ni Andeng na hindi siya kinikibo ni Meldit. Wala rin naman siyang pakialam. Kausapin man siya nito o hindi, patuloy pa rin naman siyang may trabaho. Umabot ng ilan pang mga linggo, wala pa ring preno ang bibig ni Andeng sa mga panghuhusgang ginagawa niya. Hanggang sa isang hapon, habang naglalakad siya papunta ng bangko, may kakaiba siyang nararamdaman. Sakit ng tagiliran ko. Ay, grabe aray ko. Kumikirot yun, kaya kinailangan niyang huminto muna saglit. Medyo matagal yun, mabuti na lang na wala rin. Hindi lang yun ang unang beses dahil kahit na natutulog na siya, kapag bigla siyang tatagilid ay sumasakit yun. Nagpatuloy ng ilang araw, ayaw niya pa ring magpatingin. May coke pa kaya dyan? Wala na, kaya inom ko lang. Aray, ang sakit. Kumikirot na naman. Ay, naku.
Ano nangyari sa'yo? Uy, bakit? Nakakatakot ka naman. Dadaling ka na ba sa ospital? Sakit. Aray. Ang sakit ng tagiliran ko. Grabe. Ay, nabigla ata. Kasi bigla akong tumayo eh. Aray, ang sakit. Nakakagulat ka naman. Kaka-soft drinks mo yan eh. Baka naman may UTI ka na yan. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi kasi kita nakikita na umiinom man lang ng tubig. Hindi yan. Kasi nagpa-medical naman ako nung nakaraan eh. Wala namang lumabas. Baka may naipit lang na ugat. Kapag bigla kasi akong gumagalaw, sumasakit eh. Pero ngayon, okay na ulit. Medyo, kanina sobrang lala. Grabe. Uminom ka kaya ng tubig? Tignan mo si Chief, hindi umiinom ng soft drinks. Kape nga lang. Pero at least hindi sumasakit yung tagiliran niya. Kahit mahaba-habang lakaran pa yan, lumalaban yan. Umiinom din po ako nun, sir. Pero bihira lang naman. May edad na rin po kasi ako eh. Baka magkasakit pa. Pero kahit nung bata-bata pa ako, hindi talaga ako mahilig sa ganyan. Kahit mga anak ko, sinanay ko sa tubig. Malamang mahal ang Coke kumpara sa tubig. Kapag nag-Coke siya, baka maglakad na yan pauwi sa kanila, no? Wala naman siyang pera. Aray, ito na naman. Kumikilot na naman. Aray! Tama ka nga naman po, ma'am. Pero mas maganda yan kung magbabago ka ng paniniwala sa buhay. Kasi iba pa rin po yun kapag inuunawa mo ang iba. Hindi naman ibig sabihin nun na magiging sobrang bait ka. Mahirap na po ang buhay. Huwag na pong pahirapan palalo. Kasi lahat tayo may laban na hinaharap. Tama, kapag binago mo pati habits mo, baka di ka na maging mapanghusga. Hindi na rin sasakit ang tagiliran mo kasi hindi healthy ang iniinom mo. Grabe, sakit. Parang may tumutusok sa tagiliran ko. Hala ka, baka kinukulam ka na niyan. Kulang ka dyan. Walang ganon. Hindi naman yun. Hindi yung totoo, no? Aray, grabe naman. Aray! Paano nyo naman po nasabi na hindi yun totoo? Mga mahihirap na utak lang ang naniniwala sa mga mahika na ganyan. Ayan, nawala ng kaunti. Wag lang ako masyadong gagalaw. Grabe. Kapag sumasakit, para na rin akong malalagutan ng hiningi. Magpa-check up ka na kasi. Baka mamaya lumala na yung sakit mo, bahala ka. Ikaw rin. Hindi yan. Siguro dahan-dahan lang akong kikilos. May sakit ka na bang ganyan noon? Wala. Hala ka, baka nakakarma ka na. Sama kasi ng ugali mo eh. Baka dapat magbago ka na. Ang gawin mo, mag-sorry ka na kay Lord. Tapos maging mabait ka na. Hoy, wala akong ihihingi na sorry dahil kahit na kailan, hindi masamang magsabi ng totoo. Kung akala nila na huhusgahan ko sila, aba, hindi ako may mali doon. Kung nagsasabi ako, sila magbago. Kasi hindi ko naman yun mapapansin kung hindi yun ang nakikita ko. Bahala ka dyan. Ikaw naman yan eh. Ay, wag mo akong tinatakot ng ganyan. Dahil hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, no? Sinasakitan lang ako ng tagiliran at normal lang yon kapag may nabiglang ugat. Lahat dinidikit mo sa mga kulam, mga karma-karma na ganyan. Hindi pinapansin ni Andeng ang mga sinasabi sa kanya. Pero napapadalas na ang pagsakit ng tagiliran niya. Wala na siyang nagawa kaya nagpatingin na siya. May nakita naman tungkol nga sa kanyang bato. Pinapainom siya palagi ng tubig. May iniinom din siyang gamot. Akala niya yun na ang makakatulong sa kanya. Pero hindi pa pala. Mas lalo lang lalala. Katulad nung naghahanda na siya para pumasok sa trabaho, bigla na lang siyang napakapit ng mahigpit sa sofa. Sakit! Aray! Parang namamanyod naman tong tagiliran ko. Aray ko! Aray! Parang tinutusok naman ng pako. Aray! Hindi na siya makakilos. Naiiyak na lang siya dahil hindi mawala-wala kahit na inuman niya ng gamot. Malaki ang naging epekto nito sa buhay niya. Lagi siyang nangangamba na baka sa mahirap na sitwasyon pa siya bigla ang magkasakit. Dahil kapag nanakit ito, kailangan niya talagang huminto. Kung kikilos siya o pipilitin niya ang sarili niya na gumalaw, mas lalong sasakit. Isang beses pa, hindi siya nakapasok sa trabaho dahil hindi siya makababa ng sasakyan. Nanakit ang tagiliran niya.
Kahit na magsalita, hindi niya magawa. Lumagpas ang sinasakyan niya. Kailangan niya pang umikot nun para sa sasakyan pabalik. Pero nung nasa hagdan na siya paakyat para makatawid, saka biglang sumakit ang tagiliran niya. Huminto na naman siya ng ilang minuto. Napakalaking abala nun sa buhay nila. Isang araw, habang nasa trabaho siya, nakita na naman niya si Isaac. Good morning, Ineng. Oh, bakit para namang nangangayayat ka? Kailangan talagang kausapin pa ako. Ay, nakalimutan ko. Di pala ako nakapagsuot ng pang-opisina na damit. Nakapambahay lang pala ako. Nakakatamad kasi. Mag-order lang naman ako ng mga keyboard. Yun naman pala eh. Huwag ka sa akin magsabi. Aray, sakit. Aray ko. Oh, ayos ka lang ba? Mukha ba? Sakit na nga eh. Aray. Masakit ang tagiliran mo? Bakit kaya hindi mo subukan na magpatingin? Gusto mo ba dun sa ospital ng anak ko? Sabihan mo lang ako, bibigyan kita ng referral para libre ka lang dun. Anak ko may-ari nun. Feeling naman siyang may anak na. Aray, sakit. Namimilipit na sa sakit ang dalaga, pero ayaw niya pa ring magpatulong sa iba na dalhin siya sa ospital. Lumalala ang sakit niya na naging malaking epekto sa kanyang trabaho at pamumuhay. Malapit na siyang alisin sa trabaho dahil nga nakakaabala na siya kapag bigla siyang inaatake ng sakit niya. Mabuti na lang napapakiusapan niya at sinasabi niyang nagagawa naman niya ng maayos ang trabaho niya kahit na paano. Sa kabila ng tila ba parusa sa kanya, hindi pa rin naaalis ang ugali niya. Mas nangingibabaw pa rin ang pagiging mapanghusga niya. Gaya na lamang ng isang beses na may bumiling mag-ina. Ayaw talaga, decline yung card mo. Wala na bang iba? Try ulit? Pangalawang try na to Baka naman kasi walang laman. O baka naman kasi hindi ka nagbabayad, kaya ganun. Next na. Paayos mo muna yan. Hana, cancel na tong sa laptop Ayaw namang gumana ng card niya Hindi umalis ang babae. Tumawag siya sa bangko para ipaayos ang problema. Maya-maya pa ay bumalik ulit siya sa harapan ni Anding. Nakisingit na nga lang muna siya sa pila pero hindi siya inaasikaso kaya wala itong nagawa kundi ang maghintay. Gaya kanina, masama na nga ang tingin ng dalaga, nakabusangot pa. Wala ring gana kung kausapin siya. Ano ba naman yan? Ikaw na naman. Sasayangin mo na naman ang oras ko niyan Paano kung ayaw na naman yan, Sige nga. Sure ka ba kasi na sa'yo yan, may napulot kayong wallet tapos sinatry no? Pinalitan mo siguro yung sa ID. Pinapasubukan ulit sa kanya. Kahit na naiinis na ang dalaga, ginawa niya pa rin. Doon ay naging maayos na. Kahit na ganon, nakasimangot pa rin si Anding at may pagdadabog. Hindi na lang kumibo ang babae dahil iniisip niya na nakakaabala naman din siya dahil sa nangyari. Hindi niya kasi agad natawagan ng bangko. Matapos na makaalis ng babae, kung ano-ano na namang panlalait ang sinasabi ni Anding, pinagtatawanan niya pa. Ang kulit niya rin Kala niya ata nagbibiro ako na hindi gumagana yung card niya Nakakainis din kaya yung ganun. Kasi ang tagal. Kapag natambakan ng tao na nakapila, ako yung ngarag Kaya ba talaga mga feeling mayaman na to? Bibili pa siya, hindi naman pala afford. Dapat ang pinaayos niya, yung bako ng mukha niya. Yang ka na naman Tapos iiyak ka na naman kapag nanakit yan tagiliran mo. Yabang-yabang ka na naman dyan. Akala mo naman talaga. Anong connect naman ang tagiliran ko Sa pagiging mapanghusga mo. Ang layo naman nun. Sakit tong sa akin. Sa kanila naman, buhay nila. Totoo naman, di ba? Sinungaling ka kapag sinabi mong hindi siya mukhang katulong. Tapos, feeling pa siya na magagamit niya yung card niya sa pag-swipe. Wala na nga silang pera. Panay pa sila utang sa credit card. Tapos yung anak niya pa. Nakita mo ba? Nakabili naman siya Siguro po ayos na yon, ma'am. Yun lang naman ang mahalaga doon. Narinig ko kasi na kailangan talaga ng anak niya para maayos yung pag-aaral. Parehas ng anak mo yon, Chief. Maitim din. Ang bata naman po nung hinuhusgahan nyo, ma'am. Ganun talaga. Wala naman sa edad yun yung isang customer pa pala kanina Mukhang malagkit yung buhok.
Ewan ko kung saan yun kumuha nung pinambili niya ng hard drive. Ay, meron pa! Ngayon ko lang naalala. Yung isang babae na sexy, yung naka-yellow kahapon, pokpok siguro yun, no? Paano nyo naman po nasabi? Mukha namang matinong babae yun. At kung bayaran man siya, baka naman may dahilan. Baka dala na rin ang hirap ng buhay at pangangailangan. Mahirap naman pong husgahan agad ang isang tao kung hindi natin alam kung ano bang pinagdadaanan niya para umabot sa ganong trabaho. Siya, medyo maayos ang damit pero aura niya hindi pang mayaman. Alam mo yun, yung maayos ang ayos niya pero hindi siya gaya sa akin na kapag unang kita, masasabi mong mayaman. Siya hindi, pero may pera siya ha. Nag-cash siya ng laptop na tig 54K ata yun. Tangik ka, mayaman yun. Kilala ko yun. Kaklase ko yun noon. May asawa yun na Indian ata. Pero mayaman. Tama ako, no? Hindi naman yun makakakilala ng ganun kung hindi nagtatrabaho sa bar. Kung hindi siya nagpa-walk. May kaya rin sila sa buhay, no? Kahit nung nag-aaral pa lang kami, mapera na siya eh. Hindi yun nagpupukpuk. Kasi yung tatay noon, may mga sasakyan na pinaparenta nila. Loko ka. Nadamay pa yun. Hindi na nakalampas sa'yo. Kala ko pa naman mga mukhang mahihirap lang hinuhusgahan mo. Pati pala yung mga magaganda. Hindi naman maganda yun, no? Nakita ko yun. Maganda nga tapos mabait pa. Mayaman din. Saka ang galang niya makipag-usap. Naalala ko may nakasabay siya yung babae na sinabihan ni Ma'am Andeng na mukhang asawa ng magbubuti. Ang bait niya kausapin yun. Mabait siya sa kapwa niya mahirap. Ma'am, hindi ka rin po mayaman. Baka po nakakalimutan mo. At least, mukha akong mayaman. Sino po bang nagsasabi sa inyo niyan? Kaya po inaakala nyo na ganun po talaga ang itsura nyo. Kasi kung ako po ang tatanungin, hindi ako mapanghusga na tao pero masasabi ko na kahit na ganyan ang suot nyo, hindi pa rin po kayo mukhang mayaman. Malinis lang ang suot nyo pero ang mayayaman po kasi iba ang aura nila. Mararamdaman po yun kaysa sa nagyayaman-yamanan lang po. Boom, panis! Tumitirada na si Chip! Marami nagsasabi sa akin noon. Napagkakamalan talaga nila ako na mayaman, no? Ganyan ka lang sa akin kasi akala mo makakabawi ka sa sinabi ko sa anak mo. Hindi mo lang matanggap na ikaw lang ang nagsasabi na maganda siya. Sige po, hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Kasi kahit naman po umabot po hanggang bukas ang usapan natin wala naman pong magbabago. Hindi nyo pa rin naman po maiintindihan ng side ng iba. Mahirap pong baguhin ang paniniwala ng isang tao. Kayo lang po mismo ang makakapagpabago nun sa sarili nyo. Kung sakali man na gugustuhin nyo nga. Talaga, kasi matalino ako. Tama lahat ng iniisip ko. Kayo lang naman ang may mali kaya nakikitaan ninyo ako ng mali. Yung ginagawa ninyo, reflection lang yan ng pag-uugali ninyo. Talagang sa'yo pagaling, no? Aray, kumikirap na naman. Aray ko. Aray! Ininda na naman ng dalaga ang sakit ng kanyang tagiliran. Kasi simula pa lang ng araw, nananakit na yon. Sa pagkakataon na yon, mas matagal ang nangyaring sakit sa kanya. Hindi gaya nung mga una na halos 1 oras lang ang pinakamatagal. Nung sandali na yon, halos maghapon, hindi siya nakapagtrabaho. Hindi rin siya makauwi dahil kada gagalaw siya parang may pako na bumabaon sa tagiliran niya. Ilang araw ang nagtagal, nawalan na siya ng trabaho. Dahil hindi na talaga siya nakakapasok dahil sa sakit niya. Wala pang 1 linggo, problemado na siya dahil wala na siyang pera. Ano ang ipanggagastos niya kung hindi siya makakahanap ng bagong mapapasukan? Isang gabi, habang nakahiga siya, sinubukan niyang tawagan si Kevin. Wala rin akong alam. Ang pwede ko lang masabi, call center. Kasi ganun sa pinsan ko O kaya ano na lang, cashier ulit sa grocery, ganun. Kaso kasi may sakit ka Paano kung sa mismong interview ka niyan atakihin? Matakot sila, hindi ka rin nila kukunin. Magtanong-tanong na lang ako sa iba. Sa mga tropa ko para kung sakali man na meron nga, doon ka na lang. Kaso, paano naman yung medical mo kung sakali? Hindi ba lalabas yung sakit mo? Madali na yan sa medical. Kasi inom lang ako ng gamot mga 3 days bago medical. Wala na silang makikita niyan. Tulungan mo nga ako. O kaya baka pwedeng bumalik ako dyan. Hindi na pwede, may bago na Nakahanap agad? Oo, mabait nga Aray. Para namang sinabi mo na hindi ako mabait. Aray, ang sakit. Hindi naman sa ganun, pero ganun na nga. Pero biro ang bait.
Hindi siya nanguhusga. Ang haba ng pasensya kasi may bumili. Puro barya yung pera. Ayun, tahimik lang siya nagbibilang. Hindi niya nilalait yung bumili. Sabi niya pa nga na bilib siya doon kasi marunong mag-ipon. Panis ka, no? Ikaw kasi kapag ganun, susungitan mo na yung customer. Kapag kami na yung kausap mo, lalaitin mo na buong pagkatao. Mula sa pisikal na itsura hanggang sa kung anong aspeto. Sabihan mo na lang ako. Sakit talaga. Sige, kung may makikita man ako at kung may pwedeng ang tumanggap sa'yo kahit may sakit ka, ha? Magpagaling ka na. Sabay mo na rin pagbabago ng ugali mo. Lalong sumasakit ang tagiliran ng dalaga. Wala nang gamot ang nagpapahinto kapag sumasakit. May pagkakataon na buong 2 araw siyang pinahihirapan. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Iyak lang siya ng iyak. Hindi lang yung sakit niya ang dahilan kaya siya naiiyak. Dagdag pa ang problema niya sa pera. Ngunit kahit na ganun, hindi pa rin niya alam kung bakit ba may sakit siya na kakaiba. Hindi na magamot-gamot ng doktor at mas lalong hindi naman siya naniniwala sa mga albularyo. Ang tanging nagtulak sa kanyang magtanong ay ang kanyang ina. Isinama kasi siya nito para tingnan kung may gumagawa ng mali sa kanya. At doon niya nalaman na meron nga. Totoo ba kasi ang kulam na yan? Sino naman yun? Huwag na yan, ma. Hindi naman yun totoo di ba? Kung totoo ngang nakakagaling sila, di sana wala na mga taong may sakit. Imbento lang nila yan Pineperahan lang nila yung mga taong naniniwala sa ganyan. Tingnan mga mukha niya, parang adik. Baka yung nakikita niya kung ano-ano dahil yun doon sa kahihit niya. Pinagsabihan ng kanyang ina si Andeng, pero sa halip na manahimik siya, ipinagpatuloy niya pa rin ang panghuhusga sa albularyo. Hindi naman ito kumikibo sa kanya dahil mukhang nauunawaan na nito kung bakit nga ba siya kinulam. Galit ang mga albularyo sa mangkukulam, pero mas lalo namang ayaw nila sa mga taong nanghahamak sa kakayahan nila. Tara na kasi, ma. Sabi kasi wag na tayo magpunti. Aray ang sakit. Grabe mga Rico. Parang pinapako talaga yung tagiliran ko. Tapos kinukuryente. Aray. Namamanuid. Tapos yung laban ko parang kinakalikot. Aray ko. Umiinda ang dalaga. Hindi siya makatayo sa kinauupuan niya. Walang ginagawa ang albularyo dahil ang sabi niya, hindi siya gumagamot ng tao na walang paniniwala. Dahil hindi naman daw talaga sila ang gumagamot sa isang tao, tumutulong lang siyang gumaling ang mga ito. Ang nakapagpapagaling sa mga ganong tao na nakulam ay sila mismo, sa kung paano sila nagtitiwala na gagaling sila. At hindi yun makikita kay Andeng. Mayabang siya. Ayaw niyang paniwalaan na kaya siyang mapagaling ng taong hinuhusgahan niyang mukhang adik. Noong kahit paano nabawasan ng sakit, saka lang sila umuwi. Pinipilit siya ng kanyang ina na maniwala na lang, pero ayaw niya. Kaya nagpatuloy ang sakit niya sa mga sumunod na linggo. Wala na siyang pera. Simot na lahat kahit ipon niya. Wala na siyang nagawa kundi ibenta lahat ng gamit na pwedeng maibenta. Yung mga pinagmamalaki niyang bag, mga damit, mga sapatos, lahat ng nabili niya ng mahal, kalahati na lang ang presyo nung naibenta niya. Wala na siyang magawa kundi magsuot ng mga natira sa kanyang gamit. Mga luma, mga gamit na sinasabi niyang mukhang mahirap. Dahil paano pa nga ba siya magpapanggap na mayaman kung naghihirap naman na talaga siya? Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kevin. May pwede ka ng pasukan. Kaso, Ano? ewan ko kung gusto mo ron. Saan ba? Aray, Kay Sir Isaac, yung matanda na sinasabi mong mukhang basurero. ano namang trabaho dun? Kasama yung maghihiwalay ng plastik at lata? Yung maayos naman hindi yung pangkalokohan. May sakit na nga yung tao Hindi ka pa rin pala gumaling? Hindi pa nga. Mas namalala nga Aray, sakit. Mas malala ngayon. Aray ko. Tingnan mo, payat ko na nga Makakapagtrabaho ka pa kaya niyan? Kakayanin ko na lang. Try mo na doon kay Sir Isaac. Wala naman mawawala kung susubukan mo Malay mo naman, tulungan ka nun. Mukha naman siyang mabait
Kasi nung tinanong ka niya, tapos sabi ko nga, may sakit ka pero naghahanap ka ng trabaho, pwede ka raw dun sa grocery niya. Kasi parang kulang sila ng kahera. Send ko na lang sa number niya o kaya punta ka na dun tapos hanapin mo siya. Puro ka naman kalokohan, Kevin eh. Hala, hindi nga ako nagloloko. Totoo lang tong sinasabi ko ha. Tanong mo pa kay Chief. Paano naman kasi ako maniniwala eh hindi naman yun mukhang mayaman? Paano magkakatotoo na may grocery siya? Bahala ka dyan. Pairali mo yung pagiging judgmental mo. Basta ako tinutulungan na kita. Nasa iyo na yan. Kung anong gagawin mo, bahala ka. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Sige na, sisend ko na sa'yo. Kahit na mukhang kapani-paniwala naman ang sinasabi ni Kevin, ayaw pa ring maniwala ng dalaga. Hindi niya pinuntahan ang sinasabi nitong trabaho para sa kanya. Hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil sino nga naman ang tatanggap sa gaya niya na may sakit na nga, hindi pa alam kung kailan aatake. Pinuntahan niya si Isaac. Nakita niya itong nakapambahay nga. Butas pa ang damit pang itaas, pero nakaupo sa loob ng opisina nito. Ineng, bakit ngayon ka lang? Sabi nung pogi na technician nyo, naghahanap ka ng trabaho. Nung nakaraang buwan pa yun ah. Ang payat mo naman pala, sobra. Talaga ba? Ikaw ang boss dito? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin naniniwala? Alam mo, Ineng, minsan sa buhay, hindi kailangan na lagi mong iyabang sa iba kung anong meron ka. Kung mayaman ka, o kung anong meron ka na minsan wala sa iba. Sa totoo lang, lumaki ako sa hirap. Aaminin ko na minsan din ako naging mapanghusga sa itsura ng mga tao. Ginagalang ko sila sa kung anong suot nila dahil akala ko yun ang sukatan ng tagumpay. Pero alam mo, ang daming nangyari bago ako natuto at napunta sa kung saan ako ngayon. Kaya nung narinig kita kung paano ka magsalita, yung pananaw mo sa buhay, naalala ko ang sarili ko. Hindi maganda yung ganun. Maliit ang mundo. Baka yung akala mong mahirap dahil yun ang husga mo, siya pa pala ang makakatulong sa'yo. Nakakahiya naman kung kukunin mo pa ako rito. Gayap mo ngayon. Ang sakit. May mga nabigyan na ako ng trabaho na may sakit din. Wala naman akong tinatanggihan eh. Dahil naniniwala ako na lahat ng tao may pagkakataon para magtrabaho. Kahit pa yung mga taong nanghusgat ng mamata sa akin. Lalo na nung di pa nila alam ang estado ko sa buhay. Dahil paraan ko rin yun para makita nila kung ano yung pagkakamali nila. Hindi ko naman pinipilit na magbago ka. Dahil ikaw naman ang gagawa nun para sa sarili mo eh. Hiyang-hiya si Andeng sa mga nagawa niya. Kung paano niya husgahan ng iba habang siya naman ang kahusga-husga. Nabigyan siya ng trabaho. Kahit na may sakit siya, hindi pa rin siya inaalis. Mas pinapakita sa kanya na minsan may kabutihan pa rin sa ibang tao. Kaya yon ang malaking sampal sa kanya. Na yung hinuhusgahan niya, kakailanganin niya rin pala. At mismong yun pa ang magmumulat sa kanya ng iba't ibang pag-uugali ng isang tao. Lumipas ang ilang buwan, may kinikita na siya. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Minsan pa, nakita niya si Meldit. Bumibili kung saan siya nagtatrabaho bilang kahera. Oh, ma'am, andito ka pala. Kailan pa? Matagal na rin. Mag 6 months na nga. Kumusta naman po? Ayun, andun pa rin. Guard pa rin. Ngayon lang kasi ako nag-grocery dito kaya ngayon lang din kita nakita. Ang payat mo ah. Buti na lang may trabaho ka na. Meron na. Alam mo sinong boss ko? Si Sir Isaac. Alam mo yung matanda na sinasabi kong mukhang basurero? Ayun, siya nagpapasok sa akin. Ang bait niya nga Hindi man lang ako nakarinig ng kahit na anong panghusga sa kanya. Hiyang-hiya nga ako Kapal lang mukha ako noon na sabing mukha siyang basurero. Tapos, ugali ko naman palang basura. Oo nga pala, Chief. Sorry pala ha. Dun sa mga nasabi ko sa anak mo, tsaka yung mga panghusga ko sa'yo noon. Pasensya ka na. Ang yabang ko. Wala naman pala akong ibubuga sa buhay. Totoo ba yung naririnig ko na yan? Opo, Chief. Napagtanto ko kasi na mali nga yung humusga ng bumabase lang ako sa nakikita ng mga mata ko. May mga dahilan pala talaga minsan kung bakit ganun ang nangyayari o ang ayos ng isang tao. Galangin natin ang kahit na sino, kahit na hindi mayaman sa paningin natin. Nakakatuwa naman. Parang ang dami mo talagang natutunan. Sana gumaling ka na rin. Sana nga po, pero habang hindi pa.
Iindahin ko na lang hanggang sa makaya ko. Tuloy lang talaga ang laban sa buhay. Tunay na natutuwa si Beldit sa nakikita niya. Sa katunayan, walang ibang nakakaalam at hindi niya inamin na ang dahilan kaya nagkasakit ng ganon si Andeng ay dahil sa kanya. May alam sa itim na mahika si Meldit. Bihira niya nga lang yung gamitin pero hindi niya napigilan ang sarili niyang gamitin ito kay Andeng. Nagagalit na kasi siya sa ugali ng dalaga. Alam naman niyang mali siya sa ginawa niyang yun, pero may naidulot naman para matuto si Andeng. Sa tagal nilang magkasama noon sa trabaho, hindi niya narinig na umamin ng dalaga sa pagkakamali niya o ang sabihing nagbabago na siya. Kaya noong nagkita ulit sila, alam na ni Meldit na nagbago na nga ito. Paunti-unti niyang inalis ang kulam para kahit na paano ay makakilos at makabawi na rin si Andeng sa kanyang sarili. Nasa dalaga naman na ito kung babalik siya sa pagiging mapanghusga niya. Halos 6 na buwan ang lumipas bago tuluyang naging maayos ang kalagayan ni Andeng. Hindi na sumasakit ang kanyang tagiliran. Ang ibinabalik na lang niya ay ang maayos na pangangatawan. Kung noon hinuhusgahan niya ang iba, nagkapalit na ng sitwasyon dahil may mga tao naman na nanghuhusga sa kanya. Lalo na at sobrang payat niya, sinasabi sa kanya na mukha siyang adik. Natutunan na lang niyang huwag pansinin dahil hindi naman ito makakabuti sa kanya. Sige po, okay lang yan kahit barya. Mas maganda nga po yan para may panukli rin. Bilangin lang po natin ha. Naku, kahit puro piso pa po yan. Naku, mukhang may nakatay na baboy pangalawang alkansya nyo na to. Okay po yon. At least nakakaipon kayo para may pang-grocery kayo. Mas okay na po yung ganon kesa naghihintay lang sa bigay. Kung noon galit na galit siya sa mga nagbabayad ng barya dahil matagal, doon niya naunawaan na minsan pala may mga taong nagpapakahirap pa para sa barya. Naranasan na rin niya ang mga yon noong wala siyang pera. Malaki ang naging pagbabago niya kasama na roon ang pagkakaroon ng mahabang pasensya. Natuto na rin siyang respetuhin ng ibang tao kahit na maganda ang suot o hindi, mayaman o mahirap. Dahil para sa kanya, lahat pantay dapat na binibigyan ng galang. Lalo na kung wala namang masamang ginagawa sa kanya. Kaya nung isang araw na nakapag-usap ulit sila ni Isaac, labis na ang pagpapasalamat niya. Salamat po talaga, sir. Sorry po talaga noon Nahihiya pa rin po ako hanggang ngayon. Dati, kung ano-anong sinasabi ko sa inyo, ngayon, nakikita niyo po ako, trabahador niyo pa. Sabi ko naman sa'yo na ayos na yun, Ining. Pabayaan mo na yun nagawa mo noon. Ang mahalaga niyan, hindi ka na bumalik sa ganong ugali. Namamangha pa rin po ako. Mas lalong tumaas ang respeto ko sa inyo. Kasi po, sa totoo lang, mayaman kayo. Pero hindi niyo po pinaparamdam sa amin na ganon. May mga ganon naman talagang tao. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mayayaman mababait Pero may mga mababait nga. Basta gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, kung gusto nyong galangin kayo, unahin nyong gumalang sa mga tao kahit na wala kayong napapala sa kanila. Respeto ng walang panghuhusga. Hanggang sa ngayon, doon pa rin nagtatrabaho ang dalaga dahil masaya na siya sa lugar na yon. May iba't ibang tao siyang nakakasalamuha gaya ng mga masusungit o mga tao na mapanghusga. Ang ginagawa na lang niya, hinahayaan ang mga yon at iniisip na trabaho lang din naman ang ginagawa niya. Kung nanghuhusga ang iba, basta siya, tapos na sa ganong pag-uugali. Dahil masaya pala na kilalanin ng bawat tao dahil lahat may pinagdaraanan, lahat may kwento. May kakaiba man silang desisyon na nagawa, walang sino man ang pwedeng humusga, lalo na kung hindi naman alam ang tunay nilang buhay. Sadya namang hindi maiiwasan sa tao ang manghusga bago alamin ang katotohanan. Hindi na maikakaila na mas nangingibabaw ang pagtingin sa panlabas na anyo at doon nakaayon kung paano pakikitunguhan at gagalangin. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay ang paniwalaang sapat na ang nakikita ng mga mata para makilala ang buong pagkatao ng ating kapwa.
Dahil ang tunay na kwento ng isang tao ay hindi nakasulat sa kanyang kasuotan, sa kulay ng balat, sa trabaho o sa estado niya sa buhay. Madalas, ang pinakamabubuting tao ay yung pinakaminamaliit. At ang mga taong tahimik lang na hinuhusgahan, sila pa ang may pinakamalinis na puso. Hindi natin alam kung anong laban ang kinakaharap ng bawat taong nakakasalubong natin. Ang mukhang pagod ay maaaring galing sa magdamag na pagtatrabaho para sa pamilya. Ang simpleng pananamit ay maaaring pinili dahil mas mahalaga ang gastusin sa pagkain kaysa sa bagong damit. Ang taong nakangiti sa harap mo ay maaari ring may mabigat na dinadala sa loob niya. Kaya bago tayo humusga, mas mabuting piliin muna nating umunawa. Hindi rin sukatan ng tagumpay ang mamahaling suot, mamahaling gamit o maayos na itsura. Maraming taong tahimik lang mamuhay ngunit marangal, mabuti at matagumpay. At mayroon ding mukhang maayos sa panlabas pero kulang naman sa respeto at kabutihan sa kapwa. Kaya hindi dapat ang paningin ang laging nauuna, kundi ang puso at pag-unawa. Huwag ugaliin na maging mapanghusga dahil baka isang araw ikaw na ang huhusgahan sa panahong ikaw naman ang nangangailangan ng pag-unawa. Kayo ba mga apo? Nakakilala na ba kayo ng taong mapanghusga? Yung tipong sa pananamit na kabase. Paano nyo sila kinakaharap? At ano ang inyong ginagawa? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong sariling karanasan kasabay ng inyo ring opinyon. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ako, ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.